Magandang umaga po sa lahat. Ito po tayo, magpatuloy po tayo. Ang pinakamainit na issue po sa ngayon ay wala pa rin tatalo po sa impeachment ni Sara Duterte. So ngayon, sa aking pag-analisa kanina po ay ang tanong, ano ang unang gagawin ni Sara Duterte? Kasi natanggap na niya yung reklamo laban sa kanya. Natanggap niya nung isang araw. Nung panahon na pinadala ng Senado, nung 11, kinabukasan 11, natanggap niya na. So, meron lang siya 10 araw. So, ang panghuling araw niya na mag-sumiti ay sa 10 plus 10 sa June 20. So, kung June 20 ang kanyang pag, pagbibigay, anong isasagot niya? Ako dahil sa karanasan ko bilang abogado, ay alam ko ng mga diskarte. So magandang umaga. Ang first na pumasok ay si Ma'am Mariton. Tapos sunod si Argo, o si Hello Host. So ngayon, itong ating pag-usapan. Ang iplasta ko muna ang reklamo laban kay Sara Duterte. Tapos ikwento natin kung ano ang nangyari bago pinadala sa kanya. Pagkatapos, puntuhan natin kung ano ang posible na depensa niya. Ganun lamang. So, ano lang to ina-analyze lang natin. Nagko-comment lamang tayo. Hindi ibig sabihin na pabor o kontra tayo sa maaaring isasagot ni Sara Duterte sa reklamo laban sa kanya. So, Marian, hindi ayoko mag-mayor kasi mahal ang gastos sa pagka-mayor. Mas wala kang gastos kung tumakbo pag senador. Wala kang gastos pero pag mayor, abutin ka 10 million kulang pa. So anyway, pag-usapan natin ito. Ito po, iplasta ko muna yung reklamo. Ito po yung reklamo na natanggap ni Sara Duterte noong isang araw. Ang wala lang ako dito hawak ay yung kopya ng mga annexes kung tawagin, yung mga nakakabit ng mga ebidensya. So ito po ang kopya ng reklamo. I-analyze lang natin. Basahin natin, tingnan natin kung ano sa mukha pa lang ay ano na makikita natin. So, ang pangalan niya in the matter of the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines. Tapos, Sara Zimmerman Duterte. Verified complaint for impeachment. Yan ang title niya. So, ngayon, ang sinabi dito sa introductory sentence ay we, the undersigned complainants, sila mga congressmen, as the duly elected representatives of the people, comprising at least 1/3 of the members of the House of Representatives of the 19th Congress of the Philippines under oath, do hereby file this complaint for the impeachment of Sara Zimmerman Duterte, incumbent Vice President of the Republic of the Philippines, based on the grounds of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Okay? So ngayon, punta tayo dun sa reklamo. Nature of the complaint, hindi natin basahin yan. Parties, yun, sila mga congressmen yung parties. Statement of the facts, hindi natin basahin yan. Pwede rin sabihin natin, basahin natin kung ano mang sinasabi nila. Noong July 1 daw, ay umupo. Given naman na umupo si July, sino? Tapos sinabi dito, na allegation, bago mahalal si Vice Presidente, ay sinabi niya rito nila na Vice Mayor siya noong 2007 hanggang 2010. Mayor siya ng Davao mula 2010 hanggang 2022.
Tapos, however, within less than 3 years, since having assumed the presidency, which is the second highest executive office of the country, respondent, uh, nagla-live pa ako, nagla-live pa ako, tawagan kita mamaya. Nagla-live pa ako, tawagan kita mamaya. Nag, nagla-live pa ako, tawagan kita mamaya. Gusto niyo ko ako daog. Gusto ko ako dog. Pasensya na, may tumawag, may kwan. However, within less than 3 years, since assuming the vice presidency, ay ang ginawa daw ay Duterte pursued actions that amount to culpable violation of the Constitution. Ito yung summary lang sa ginawa niya. Diretso na tayo sa Article 1. Sa Article 1 daw, sinasabi ng mga nagreklamo laban sa kanya na nakakommit siya ng kasalanan na betrayal of public trust, committed culpable violations of the Constitution, and committed other high crimes. Tapos ang sa pamagitan high crimes, ang ginawa daw ay plotting to murder the President, First Lady, and the Speaker of the House as publicly admitted by her in a live broadcast. So, yan ang una. So, ibig sabihin, yan po yung video. Makakuha ka pa ba kaya ako ng compare video? Anyway, na maalala nyo naman siguro yun. Article 2. Ito daw ang pangalawang kaso. Betrayal of public trust din uli. Tapos committing graft and corruption uli. At ang malversation of confidential funds. Ibig sabihin, pinag-usapan dito yung confidential funds. Number 3, anong kaso? Betrayal of public trust at committed the bribery din uli. Ito yung namigay daw siya ng mga envelope na pera doon sa USEC ng DepEd. So, unthinkable. Sino bang secretary? Boss ka, mamigay ka ng envelope doon sa mga tao. Mamaya pag-usapan natin kung ano. Tapos ito, Article 4, responding committed culpable violations of the Constitution or betrayal of public trust ulit. Saka unexplained wealth. Ito yung sinasabi ni Antonio Trillanes na diniposito daw yun in joint accounts with her father noong 2016. So, hindi pa sa presidente noon. Okay? So, Article 5, respondent committed other high crimes including the high crime of murder and conspiracy to commit murder. Ito po yung nauna, number 1. Nung una, ay ang akusasyon nila ay culpable violation of the Constitution tsaka contracting an assassin. Dito naman ay pagplat naman ng murder. Di ba dapat ilisa na lang nila to? Anyway, diretso tayo sa number 6. Article 6, respondent Sarah by herself or in concert with others, kung ibig sabihin may conspiracy, committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust. Kung ano man ito, malalaman na. Ito pala, ito rin yung nangyari sa video na nagsabi siya na nakakontrata na siya ng killer para ipapatay kay BBM, kay First Lady, tsaka Martin Romualdez kung siya ipapatayin. Ang sabi ng mga akusasyon dito, yun daw po yung kasalanan na betrayal of public trust din, culpable violations of the Constitution, kasi yan po ay nagkukos po ng destabilization, acts of destabilization. Ano ba mga klase ito, mga abogado nila? So, sunod, the totality of the respondents' conduct. Ang lahat na pinagsama ay kung hindi man papasa doon sa kada isa na betrayal ba o culpable violation ba o commission of other high crimes, ay pwede pagsamasamahin. At kung pagsamasamahin, dadami na at malaki na. Okay? So, yan ang akusasyon laban sa kanya. Ito mga detalyado na pagsabi na akusasyon. Sabi nila si Sara Duterte daw ay na nanakot na makapanakit sa mga opisyal ng gobyerno kasama na si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at saka si Tambaluslos, Ferdinand Martin Romualdez. Tapos ang bansa daw ay nanood. At kasama niya doon si Chief of Staff niya, si Attorney Zulaika Lopez. So kasi natandaan nyo, kinulong ng Quadcom. So that was in the early morning of November 23, 2024. So yung November 23, hindi makawala sa akin yan, alaala dahil yan yung araw na pinatay yung mga journalist mahigit 30 sa Ampatuan Massacre.
So, respondent by Duterte, si Duterte Sara daw ay publicly, lantaran, na nagdeklara na nakaupa na siya, na may kinuha na siya na killer, na papatay kay First Lady, kay Presidente, at kay Martin Romualdez in the event na kung papatayin siya. Okay? Yan ang akusasyon. O, pwede siguro i-quote natin ang exact na sinabi ni Sara. Sabi niya, wag kayo mag-alala. Ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin niyo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbili na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko na huwag kang tumigil na hanggat hindi mo mapatay po sila. And then she said, yes, okay. So yan po ang mga unang, actually tatlo pong artikulo ang naisilang sa nareklamo mula dun sa video na yun. Sobra-sobra naman sila. Isang video lang, dami nyo mo kinuha. So, anyway, yung mga sinabi daw yun ay umamin si Sara ng dalawang bagay. Ang una niyang inamin ay nag-utos sa isang tao na ipapatay si First President, First Lady, tsaka si Speaker. Pangalawa ay umupa siya ng killer. Pinagdala-dalawa pa. Isa lang ibig sabihin nun. Number 12 nila na sinasabi na may instruction siya, nag-utos daw siya para ay nag-include suspensive condition, her death. So, which will trigger the contracted person to proceed with the assassination kung mamatay siya. Tapos, does not detract, hindi daw nag-alis sa na iyon ay plot to kill murder. Ano ba mga klase? Saan ba nag-aral ng law itong mga gumawa ng reklamong ito? Ang labo naman yan. Wala namang krimen na wala namang pinaparusahan sa pag-upa ng killer na may patayin mong isang tao kung may mangyari na patayin ikaw. O ang umupa mismo papatayin. Wala yan. Hindi krimen yan. Alam mo naman, mamaya natin pag-usapan. So, yan ang mga akusasyon sa kanya. So, papunta, ito maraming mga kwento. Pag namatay ako, ulit-ulit lang Ang haba. Punta tayo sa pangalawa, artikulo. Sunod na artikulo ay sinabi niya na ito yung confidential fund, yung mga Merigris Piatos, tandaan nyo yon. So total daw yun ng 612,500,000 pesos. So, binigay daw ito, pinareceive sa mga tao na ang pangalan ay mga hindi mo maintindihan kung saan ang galing. Puro alias. Yan po. Ang tinawag nila na ghost expenses. Among others, the inquiry conducted by the House of Representatives on the utilization of confidential funds by her offices clearly show that the supposed confidential expenses where these funds are supposed to have been spent on are nothing more than ghost expenses. Hindi pa nga napatunayan kung may nabili, ginamit pa pambili. Ay lako. So wala silang pinakita na ebidensya. Natandaan na, kita ko, ang isa sa napansin ko rito, wala silang kinabit kung anong annex, anong ebidensya. Ito ang problema ng House of Representatives. So, ibig sabihin, nagkwento, walang kwenta. Nagkwento na walang ebidensya, ibig sabihin. So, in fact, the OVP Independent Special Disbursing Officer, si Gina Acosta, si Edward Pajarda, ayun ang sinasabi, na nagbigay ng mga lahat ng pundo doon sa dalawang opisyal ng military, si Lieutenant Colonel Raimundo La Chica at saka Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Okay. So in other words daw, yung pera daw yun, 612,500,000 ay nawala. Mamaya, balikan natin. Natatawa ko sa reklamo. Ang bubo naman ng abogado gumawa nito. Ay nako. Pasensya na ha. Kung sino man gumawa nito, pasensya na. Talagang kabubuhan. On the matters of 2022-23, dinitalye lang, confidential pa nung una, may confidential pa ng huli. So, diretso na tayo dito sa next, article. Ano bang article, Confidential fund. Okay, haba naman. Article 3 ay
ang nagkasala daw si Sara Duterte sa betrayal of public trust at saka bribery. Itong namigay siya ng envelope. Basahin natin yung akusasyon. Respondent Sara demonstrated her unfitness to hold public office by committing bribery and graft and corruption. Graft and corruption as a ground for impeachment under Article 11, Section 2 of the Constitution refers to the corrupt practices enumerated under Section 3 of Republic Act number 319. Among the corrupt practices constituting graft and corruption are the acts of persuading, inducing, or influencing. Ito yung bribery, suhol. Pinahaba pa na sabihin mo suhol. Number 55, corrupt acts have been uncovered to have been committed by Sara during the conduct of the hearings before the CCGPA. This includes, among others, the act of distributing money gifts to DepEd officials. Ito yung sinasabi sa envelope. Ito naman sinasabi ni Sara na pinabigay ni Lisa Aranita Marcos. Magkano to? Pag matuloy ang trial, ayun, tutunghayan natin ang video ni Lisa Aranita Marcos na nagsasabi kay Sara ipamigay para sa mga opisyal ng DepEd para pala sa mga kontrata yon. Alam naman natin, hindi naman ang kontrata si Sara dito. As revealed by the testimonies of DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado. Tapos, Director Resty Ucias, who was formerly a member of the Bids and Awards Committee. Tapos, DepEd Chief Accountant. Okay. Doon daw ang pamibigay ng envelope. Further, it was likewise revealed in the hearings during the CGP that Attorney Reynold Monsayak, the close associate of Respondent Duterte, who was her law school, kaklase niya si Reynold Monsayak sa law school, batchmate and former OBP spokesperson before being subsequently appointed by Respondent Duterte as Assistant Secretary for Procurement sa DepEd. So nag-appoint daw si Sara nung kaklase bilang sa taga-invite ng mga bidders, kausap mga contractor. So in committing, tolerating, sanctioning such acts of bribery and graft and corruption, Respondent Duterte gravely breached the public trust by knowingly, willfully, deliberately violating. Okay? Ito yung mga akusasyon sa kanya. Ito naman, committed culpable violations of the Constitution of Betrayal Public Trust. Ito yung kuno sabi ni Senator Trillanes ay maraming mga pera sa bangko. Okay? Hindi pa natin malaman yan kung totoo yan o hindi. Malalaman yan kung may lalabas na sa BPI mismo na mag-certify na talaga mayroong pera na gano'n. Ano pa? Itong listahan ni Trillanes na sa taon daw ganito, gano'n ang salin pala ito ni Duterte. So, salin niya. Okay, sa record naman salin eh. Kumbaga, ang akusasyon nila hindi nagtugma sa salin ang pera sa bangko. So, ito naman, Article 5, respondent committed other high crimes. Committing, ito naman yung sinasabi ng umupa na papatay, saka sakaling patayin siya. Ito nga pala, high crimes. Itong sinasabi nila na ayon sa testimonya ni SPO3 Arturo Las Cañas ay nagpasimuno si Sara ng extrajudicial killing sa Davao Death Squad. Ibig sabihin, kailangan nila si Las Cañas i-presenta rito para tingnan natin kung may mga ebidensya o wala. Pero video interviews lang ebidensya nila ay hindi sapat ito. Okay? Sunod ay Article 6. Respondent herself on concert with others committed acts of political destabilization at this by betrayal. Paano ba nagawa ito? Basahin natin kung anong pagka-narrate nila. Respondent Duterte betrayed the public trust when she persistently and repeatedly by herself and in concert with others committed acts aimed at tending to destabilize the government of Marcos. Instead of supporting government institutions and incumbent administration who stands to be immediately to benefit as Vice President from any overthrow, removal, incapacity, and assassination, the incumbent President has repeatedly and maliciously caused political turmoil and instability by sowing division and discord
within the government and making publicly, magsalita ka lang, karapatan ng tao magsalita. Anong klaseng akusasyon to? Wala na ba kayo makahanap ng ibang akusasyon? Mali to, hindi to papasa. Okay. So, yan. Ano pa iba? Yung pag-rally-rally kasama, ay nako. Wala nang magra-rally. Kung bawal pala yun. Anong klase naman itong mga nagreklamo? Number 7, totality. Pag sinama mo lahat daw, ay may kasalanan na si Sara na betrayal of public trust. At saka culpable violation ng Constitution. So, ito po ang lahat ng akusasyon sa kanya. Ngayon, nakita natin sino bang pumirma. Ayan, si Ferdinand Sandro Marcos. Ayan. Tapos si Aurelio Dong Gonzales, itong pinaka-corrupt na congressman ng Pampanga. Tapos si Manix Manuel Jose Dalipi, pinaka-corrupt na congressman ng Zamboanga City. Tapos si Horden Jesus M. Romualdo, corrupt din ito sa Camiguin. Si DJ Suarez, David Catarhan Suarez, Second District, ang kanyang asawa pa, si Aluna Villarasa, yun, Aluna Party List. So, napamagitan lang sila ni Kwan, pumirma si Jefferson Conghon, nasa First District Zambales. Tapos si Paulo Ortega ng First District La Union. Mga matataba to, mga malalaki. Maraming kinakain kaya malalaki. Tapos si Ramon Robelo Gutierrez, Rods Rodriguez. Ito si Rods Rodriguez na party list na one rider ko, no? Tapos Yasser Balindong. Tagalanaw ito. Pumirma din pala. Kumita din pala si Congressman Yasser Balindong. Kasama niya si Sia Alonto. Okay, si Sia Adjong Alonto. Joseph Stephen at Paduano. Kumita rin si Paduano. Nabigyan din, 150 million. Tapos si Lex Anthony Chris Colada. Ambis, Ilonggo na ito. Bakit? Mga kawatan ng mga Ilonggo. Tapos Jude Asidre. Si Tingo kumita rin. So Dan Fernandez kumita rin pero natalo pagka-gobernador sa Laguna. Tapos Zia Alonto Adjong, ito yun, kumita rin. Tapos sino pa? Ang dami nila. Yeda Hernan Romualdez, asawa ni number 16, asawa ni Martin Romualdez. So marami po silang pumirma. Ayan. 215 yan. Kumbaga, nakuha nila yung 1/3 na dami na kailangan. Ang panghuli na pumirma si Martin Romualdez. Yan. Si Martin Romualdez. Okay? So, ito na ngayon ang verification nila. Subscribe and verified before me on this day of February 2025 at the House of Representatives, Batasang Pambansa, known to me and to me known to be the elected members of the House of Representatives who signed the foregoing complaint or impeachment. Complaint ito, hindi ito resolution, complaint against the Vice President of the Philippines, Sara Duterte. The instrument which is in the nature of complaint, hindi ito resolution, for which consisting of 32 pages, excluding the annexes, signature pages, verification, and this page has been signed. Yan lang. Wala, hindi sila ang requirement po, dapat sinunod nila yung nakasaad po sa rules of impeachment ng Kongreso. Sundin nila ang verification dito. Impeachment. House of Representatives. Philippines. Ayan, tingnan natin. Ito, pakita ko sa inyo yung batas mismo nila. Hindi nila, sarili batas nila, mangungupyan na lang sila, hindi pa nila sinunod. Ito pa yung nakasaad sa batas nila. Kita mo, tandaan ninyo, yung nilabas ko, wala diyang nakalagay na nabasa nila, naintindihan ang nabasa, at walang nakalagay na ang lahat ng mga binanggit na binasa natin kanina ay pawang totoo, katotohanan lamang ayon sa kanilang personal na alam. At ang mga dokumento na banggit ay nakuhango po sa authentic na mga records. Okay? So tingnan natin ngayon yung batas ng House of Representatives, paano gawin ang verification. Ito po yan.
So, yan ito po ang tinatawag na Rules of the House of Representatives, 19th Congress, Rules of Impeachment. Yan, Rules of the House of Representatives, definition. Ano ba ito? Dali. Ang nakuha ko ata yung dapat ang nakuha ko yung Rules of Impeachment. Rules of Impeachment. Sa mag-impeachment nila. Rules of Impeachment ng House of Representatives. Where is that? Okay, hanapin natin ulit. No, ito nakita ko na. Ito, Rules of Impeachment. Ipakita ko muna sa screen para makita ninyo. Sabay-sabay tayo manonood. So, nakita nyo na? Yan po. So, ang nakasulat po rito, ito po, impeachment. Paano isusulat ang verification? Dito natin babasahin kung paano isulat ang verification. Ito po yun, kopyahin lang ito. Kopyahin lang nila yan, hindi pa na kinopya. Anong nakalagay dito na dapat ilagay? Dapat po ay we, after being sworn in accordance with law, depose and state that we are the complainants in the above entitled complaint or resolution of impeachment, that we have caused the said complaint resolution to be prepared and have read o basa nila the contents thereof, and that the allegations therein are true of our personal knowledge on the basis of our reading and appreciation of documents and other records pertinent thereto. Akalain mo ba naman? Kumopya na lang sila, hindi pa nasunod. So, anong ibig sabihin nito? Di, madidismiss lang yan. O, ito ngayon, sa nakita niyo yan, sinasabi ko na madidismiss, ang tanong ngayon, ano ang unang gagawin ni Sara sa depensa niya? Pasinungalingan niya, gagawa siya ng sagot. Pasinungalingan niya lahat ng mga ginawa doon. At sabihin niya na wala kang ebidensya. Next, may tinatawag po kaming affirmative defenses. Sa affirmative defenses, doon po ilagay ang mga dahilan or grounds para magpa-dismiss ng kaso. So, ilalagay niya doon. Unang ground niya ay, number 1, mahigit na sa isang impeachment ang sinampa ng House of Representatives na bawal na yan sa Constitution na nagsasabi isa lang ang dapat na mai-initiate na impeachment complaint. So ganito ay argumento ni Sara, ito ay pang-apat na. May nauna pang 3 na sinampa December 2, December 4, December 19. Lahat po na 3 sinampa ay inamin na sa mga interviews ni Karen Davila, inamin ni Secretary Regional Velasco na tauhan ni Speaker na lahat po ay verifikado. Ibig sabihin verified na nabasa ng pumirma ng reklamo na complainant na ang lahat na nabasa niya ay naintindihan niya at ang lahat na sinabi ron ay totoo at alam nila na totoo, hango sa kanilang personal na alam at hango rin sa mga authentic na mga records. Lahat po yung 3. So ngayon, ang argumento naman ni Sara, obligado po siya sa ilalim ng Constitution na sa loob ng 10 araw na session days ay dapat ibinigay kay Speaker ang 3. Kailan natanggap?
Ulitin ko lang, December 2, December 4, December 19. So dapat within 10 days, yung una, December 2, dapat December 12, natanggap na ni Speaker. Bakit hindi naibigay? Magkatabi lang opisina ni Reginald Velasco at saka ni Speaker Romualdez. Anong dahilan? So next is, pangalawa, December 4 ay dapat December 14 na ibigay na. Bakit hindi naibigay? December 19 ang isa, dapat December 29 na ibigay na. Hindi pa rin binigay pala. Magkatabi lang opisina si Reginald Velasco at saka si Martin Romualdez. So, ibig sabihin, klaro na po na hindi naibigay. Wala nang duda. Ang tanongin natin ngayon, yung tatlo na hindi pagbigay, yun ba ay pwede nating gamitin na armas para bawalan yung pang-apat na reklamo na sinampa nila? Kasi nakalagay naman po sa konstitusyon na bawal na susubra sa isa ang reklamong isasampa sa loob ng isang taon laban sa sinumang impeachable officer na sampahan ng kaso. So ngayon, balik tayo. Nakalagay po sa desisyon ng Ernesto case na laban kay Davide, nakalagay kailan pwedeng gamitin na pwede nang harangan ang mga kasunod na impeachment na reklamo. Sinasabi doon, magagamit mo pangharang na meron ng isa na isampa at bawal ang mga nahuli. Kung ang naunang nasampa ay naisampa, verified, at saka may unang aksyon ang House of Representatives. Okay ha? So yan, balik tuloy tayo sa December 2. Ang problema, tinanggap, pagtapos walang aksyon. Ngayon, sinabi po sa desisyon ng Supreme Court sa Francisco case na bago mo pwedeng gamitin ang naisampang reklamong impeachment na pangharang sa pangalawang impeachment ay kailangan yung naunang naisampa ay naaksyonan ng House of Representatives. Tanong, yung December 2 ba na sinampa na reklamo na sinampa nila Congressman Percy Danya, kasama diyan ang mga nagreklamo diyan si Madam Leila de Lima, Chil Diokno. Yung una bang reklamo ay naisampa, beripikado pa, umamin na po si Reginald Velasco na beripikado at ngayon, pag-complaint, obligasyon na ngayon ni Reginald Velasco, 10 araw, ibigay kay Speaker. Wala siyang choice kasi usugo mismo ng Constitution. Anong ginawa niya? Wala siyang ginawa. Anong tawag sa action na dapat kang umaksyon pero wala kang action? Ang tawag po namin dyan, technical term o legal term, ay omission. Omission. Wala kang ginawa. Omission. So, ibig sabihin, may sugo ang batas na gagawin mo, pero wala kang ginawa, paparusahan ka ng batas. Pero, yung opisina, halimbawa, nagreklamo ka sa piskal. Sa loob ng 10 araw, dapat aksyonan ni piskal. At kung hindi inaksyonan, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, yung nagsampa ng reklamo ay entitled na may karapatan na siya para idiin na karapatan ko yun, dapat may aksyon na yan. So, balik tayo ngayon sa December 2 na reklamo. Dapat ididiin na nila ni Leila de Lima na aksyonan na ang kanilang sinampang kaso noong December 2. Kung walang aksyon, ibig sabihin yung hindi paggalaw ay aksyon na rin. Negative nga lang. Pero sa definition o sa kahulugan ng batas ay kinukonsiderahin na aksyon. Therefore, ladies and gentlemen, ay argumento ni Sara Duterte na yung hindi paggalaw ng House of Representatives sa reklamo na sinampang impeachment nila ni Leila de Lima sa loob ng 10 araw ay yung hindi paggalaw ay ikukonsidera na aksyon na rin para maharangan ang number 2 na sinampa ng December 4, number 3 na sinampa noong December 19, at number 4 na sinampa noong February 5. Ganon ang argumento ni Sara Duterte. Well, sigurado ako, sasagot siya
Ngayon, nasa desisyon na lang yan ng majority ng senador kung tatanggapin o hindi. Kasi batas po yan, pag nag-oras na kapag motion to dismiss si Sara Duterte, obligado po ang impeachment court na magbuto-buto kung aayunan ang motion to dismiss o hindi. Okay, ano pang ibang ground? Dalawa lang ang ground sinasabi ko. Yung pangalawang ground, hindi po fatal po ang verification, hindi sinabi na nabasa nila. Bawal po natanggapin ang mga reklamo na hindi nabasa. Kapag hindi nabasa, ibig sabihin po, hindi mo alam ang iyong reklamo. Kung hindi mo alam ang iyong reklamo, ibig sabihin ay wala kang karapatan entertainin ng korte. Sa ating korte po sa Pilipinas, mapa Supreme Court man, Court of Appeals, Ombudsman, hindi naman korte ombudsman pero parang korte, at sa mga RTC, MTC, itatapon, hindi tatanggapin ang papel mo kung hindi kumpleto ang verification. Na dapat iniutos sa verification kasi utos din ng ating konstitusyon na dapat ang lahat ng reklamong impeachment ay verified. So kung hindi verified, iba basura. Kapag hindi verified ang reklamo, walang karapatan para bigyan ng aksyon ng Senado. Ladies and gentlemen, nakita nyo na yung verification na ginawa nila. Parang hindi abogado gumawa kasi bakit hindi nila alam, kukupihan na lang nila. So ngayon, may karapatan po ang mga member ng mga court judges na mag-usisa on the face itself sa biglang tingin. May kulang ba? Ano pang requirement? Pag wala nang hindi na kompleto, ibabasura dapat yan. Kaya po may karapatan ang mga Senado na mag-file ng motion to dismiss kagaya kay Bato. Anyway, sila lang naman ang nag-uusap-usap. Hindi pa kasama yan ang complainant at hindi pa kasama ang defendant. So, otorisado sila. Gaya rin yan po na ginawa ng Supreme Court. Sila na mga justices, pag may nag-petition at kulang-kulang petition mo, sila lang nag-uusap. Sabihin ng isang justice, oy, ibasura na natin to, sirs. Kasi hindi naman nasunod yung requirement. Ganon din yung kay Bato. Ibasura din kasi hindi rin nasunod ang requirement na iisang impeachment lamang ang pwedeng isampa sa loob ng isang taon laban sa isang impeachable officer. Kaya may karapatan on the face itself kasi alam ni Bato, alam nila lahat na may 3 impeachment pa na nauna na isampa. Yan po ang ibig sabihin nun na with your respect sa lahat, mga nagsasalita na mga justices, sila ni Soto, mali po yung sabihin ninyo na walang karapatan ang kasapi ng korte na kagaya ni Bato na mag-motion ng dismissal. Meron po. Kung kulang-kulang papel, may obligasyon, hindi lang karapatan, may obligasyon ang bawat member ng korte, ng impeachment court na ipadismiss ang isang reklamo na hindi nakasunod kung kulang-kulang. Okay? Okay, ang kulang doon, sabi ni Bato ay nakaapat na reklamo, pang-apat ang inyong sinampa. Kaya hiningian kayo ng certification. Ang hiningi sa certification, nilagay including the circumstances of the earlier 3 impeachment complaints. Ano ginawa nyo? Hindi kayo naglista. Foul na naman kayo. Okay. Pangatlo, sasabihin nila ni Sara Duterte sa kanilang sagot, pangalawa pala muna, yung ang verification ay fatally defective. Pangatlo, ang hindi nila pag-adapt, hindi nila pagtanggap ng utos ng Supreme Court, ng Senate Impeachment Court ay basihan para pansampahan sila ng kaso na contempt at ipakulong sila hanggat sila kagaya Kapaduano na kinukulong. At kung hindi sila gagalaw, ayaw na nila tanggapin ang subpoena. Kung ayaw na tanggapin ang niremand, i-dismiss na ngayon yan. I-invoke ngayon, magmumotion ngayon si Sara Duterte na motion to dismiss sa dahilan na hindi nila tinatanggap ang remand ng Senate Impeachment Court. So, yan po. Hanggang dyan lang siguro tayo. Hindi ko na muna tatakil yung laman kasi 39 minutes na tayo. Laman ng kwan. Sa sunod na natin, idoktor natin, tingnan natin, analysehin natin kung may katuturan ba ang reklamong impeachment.
Pero sa ngayon, hanggang dyan na muna tayong diskusyon natin. Sinabi ko lang kung anong mga gagawin ni Sara Duterte laban sa impeachment. Sigurado po ako na magsampa siya ng motion to dismiss. Ngayon, ito naman ngayon, panghuli kong salita dito. Pag nagsampa siya ng motion to dismiss, anong mangyari? Ang mangyayari po niyan, ladies and gentlemen, alam mo ano? Majority na po ang kakampi ni Sara. Nung nakaraan, 18 votes ang pumabor sa kanya. Sa tingin mo ba kaya, ang sa 18 na yun, 3 mawawala yun. Ang mawawala dyan si Cynthia Villar, si Bong Revilla, at saka si Tol Tolentino. Pero pumalit naman si Camille Villar, si Amy Marcos, si Marcolita. Wala rin, panalo rin ulit. So kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, expectation ko lang ito ha. Bahala sila magdesisyon. Wala tayong desisyon dyan. Ano lang tayo, pinabigay ko lang sila para maintindihan ninyo ang mga usapin na mangyayari. O, hanggang dyan na lang ha. Wala akong kinampihan dito. Bahala ang mga senador dyan na bumuto. Okay. So, magbati ako ng ilan. So, sino ba si Marpan? No, nakatawag ko na. Tapos si Queen Strawberry. O tapos, para lagi ko babatiin, mula ngayon ang magme-member at magbigay ng sticker, babatiin ko na lang ha. O si Argo, salamat po sa super sticker mo. Renato Solomon, na low for the ghost. So Renato Solomon, objection, your order, articles are irrelevant. Mayo, attorney, natanggal na yung mga taga-DepEd na sinuhulan niya, kawawa, walang benefits. Dapat ipatawag sila para magsalita. Si Pastor Rodi Rabi, tapos Kaiko Maro, Sir Toto Kausing, pwede bang makontent ang kung sa impra? Opo, pwede. Pwede. Kung may, siguraduhin nyo lang meron kayong ebidensya, ha? So, Bibi, Joke Prasco, Congressman ng Cebu, kumalas na sa pagsuporta kay Tamba. Paano kasi? Patatakboy ni Tamba yung kanyang asawa na si Yeda ng pagka-gobernador ng Cebu. Tagaliluan din si Joke Prasco. Tagaliluan din si Yeda Romualdez na asawa ni Martin Romualdez. Mga ganit talaga sa kapangyarihan. Meron na sila, congressman na siya sa Tigog Party List, tsaka sa Leyte, Dispersisik, mga agaw pa ng teritoryo sa Cebu. Nako. Fulgencio Rosete, kapag gahaman ka sa kapangyarihan, lagi kang nagkakamali. Yon nga, pagkakamali lang, gahaman. Jong Corsesa Jr., sana dismiss na yan. Wala nang madudulot. Malamang naman, kung halimbawa kahit tumuloy, sigurado naman ako i-dismiss ito pag magsampa si Sara ng motion to dismiss. Kasi ako, wala na akong control dyan. Nakita naman natin ang kapangyarihan ng grupo ni Sara ng mga senador. 18 sila. Tapos ito naman si Osog. Kawatang Tambaluslos, wala pa din sagot. Ang Supreme sa Blancong Bicam report, wala pa rin sa sagot sa bicameral. Nako. Pastor Rodi Rabi, tigil na impeachment, sayang pera. Laki ng 500 million magagastos sa impeachment. So Bibi, wala na mga investor na pumapasok sa Pinas kasi magulo na. Nagbabago na pag na-impeach na si BP Sara. Perny Pinto, Jordan, magandang umaga. Hope Brent, Faye Abakahen, maganda, kamusta kayo dyan sa Buena Vista, Agusan del Sur? Tapos si Kaiko Maro, Sir Toto Kausing, pwede bang makontent ang mga congressmen ng Quadcom? Pwede po, makontent pala. Pwede kung hindi sila, patawag sila at hindi sila dumalo. So, Edgar Nacion, Dr. Toto, good day. Could you please share your GCash? Opo, isa-share ko po. At Cora Stippert, i-type ko lang po sa baba. Yan ang mga congressmen na mukhang pera. Permi lang walang basa-basa. Tapos Reggie Baduya, Boss Tots, Tirador, lagi ako nunod sa iyo. Salamat po, Reggie.
Saan ka ba ngayon, boss Reggie? Nasa Leon Ginto ka pa rin ba? Kay Kumaro, maubos na ang pera para sa wage hike. Wala nang wage hike. Hindi inaprubahan. Raul De Leon Jr., aling contribution ang binasa mo? Constitution binasa mo? Constitution 1987 po yun, sir. So, walang karapatan ng Senado mag-motion to this. Hindi, may karapatan po. May karapatan po, Raul Dillon, I'm sorry to say, may karapatan po. Ang basihan ko number 1, sa United States Supreme Court na Senate, nag-motion si Senator Schumer na ibasura ang impeachment na kaso laban kay Secretary Mayorkas, Secretary Alejandro Mayorkas. Huwag ka maniwala dyan, huwag ka pagpapaniwala sa mga nagkasabi na bawal. Kaya sa mga justice, wala pong ganito lang po ang para maintindihan ninyo. May isa lang ko sabihin na, i-share ko sa inyo ang batas patungkol sa impeachment. Kapag may nakalagay na kung anong gagawin sa Constitution, sundin yan ng impeachment court. At kung hindi na sundin, pwede silang questionin sa Supreme Court. Okay? So ngayon, kapag walang nakalagay, pwedeng mag-decision ang impeachment court kung anong gagawin nila. Walang nakalagay na remand, pwede nilang gawin, ibig sabihin. Walang nakalagay na motion to dismiss, pwede nilang gawin, ibig sabihin. Okay? Basta lahat ng bagay na wala sa Constitution, kapag tahimik ang Constitution, silent ang Constitution, pwedeng gawin ng impeachment court kasi sole jurisdiction sa kanila. Pwede silang gagawin kung anong gusto man nilang gawin. Okay? Ganun na po yun, Raul De Leon. Hindi pa ako nanlilinlang, Raul De Leon. Ako po'y nagsasabi ng katotohanan at yan po ang tama. You read the case of Alejandro Mayorkas, U.S. Senate impeachment case. Ang nag-file pa ng motion dyan, si Senator Schumer. Ang dahilan niya, hindi naman walang sustansya ang reklamo sa kanya. Kaya nag-file na siya. So, Terminal 1, maganda ang mga punto, attorney. So, hindi, bahala ka na, Raul De Leon, hindi kita papansinin sa sinasabi mo kasi mali yung ginagawa mo. Mali po siya. Huwag mong lukuhin mga tao rito. Kinukorek ko na nga sila. Pwede po sila mag-file ng motion to dismiss. Okay? Huwag ka magpaniwala kay Soto yan. Kay sino pa, mga din pa yan. Huwag kang paniwala. Mali po sila lahat. Roger Barcelona, sir, wala ka na lang pag-asa na tumakbo. Matagal pa po yun. Huwag mo na isipin yun. Rafael Bullard Bersilos. Ako, Bersilos pala. Pasensya ka na, Raul, ha? Pag-aralan mo, Raul, magbasa ka ng basta hindi po walang nakalagay na pamantayan na standard sa Constitution, ay pwedeng lumihis ang impeachment court. Pero kagaya niya, may tinatawag na 10 days dapat idalhin sa kamay ng speaker. Wala pong choice diyan ang Secretary General. Pag sinabi naman, pag natanggap ay trial kagad, alam mo, Raul, ang karapatan ng korte kasama sa inherent power ng mga korte is not only to try but also decide not to try kasi hindi qualified, hindi siya naabot sa form and substance. Kagaya niya ng form, ang verification wala sa form, kaya dapat i-dismiss yan. Tapos yung complaint, hindi pwedeng mangyari, natatanggapin kasi pwedeng i-dismiss yan, mag-motion to dismiss ba to? Kasi on the face itself, sa mukha pa lang, nakikita mo na, pang-apat na reklamo na to, bawal na to. Naintindihan niyo pa ba ako, Raul De Leon? Kung abogado man ka, then you must change that mindset. Kasi mali po yan. Matatalo ka lang sa kaso mo sa korte kung naging abogado ka. Roger Barcelona, sir, wala na lang akong pag-asa po. Salome Matsubara, wait lang ako. Natandaan ko, patandaan password ko, di ko mailagin membership ko sa iyo. O sige. Jul Rem, Sara Duterte for President, Roger Barcelona, Takbo Bergie Pequero, James TV, maayong aga, Tony from Toronto, Canada. Romualdo Valerio, here we are again, Dr. Toto, for the well-explained matter sa impeachment.
Reggie Regal. Andito po lang aking GCash number. Kung mag-donate kayo sa kaso na isasampa ko na waranto laban kay Tulfo, Erwin Tulfo. Kasi 50,000 po bayad sa Senate Electoral Tribunal na eh. Yan, 0917-300-7796. Ang pangalan ko doon ay Berteni Kausing. Yan po. Ayan, nakalagay na ang GCash number ko. At tapos, Reggie, no? Si Bonnie, makadangdang. Galing mo, Sir Toto. Salamat po. O, yan, hanggang dyan naman tayo. Magandang umaga po. Ay, salamat naman sa, sa inyong lahat. Sa gayon.